Halos bawat may sapat na gulang sa mundong ito ay may isang taong dumaranas ng TB. Hindi minsan lang kundi araw-araw, paulit-ulit. Pero hindi iyon ang pinakamalaking alalahanin ko. Ang pinakamalaking alalahanin ko ay ganito. Sa kanila, halos siyam sa bawat 10 tao ang papasok sa botika, kukuha ng isang pamilyar na kahon ng gamot, magbabayad, at uuwi na may dalang bagay na tahimik na sumisira sa mismong organong sinusubukan nilang pagalingin. Ginagastos nila ang pera para sirain ang kanilang bituka nang hindi nila alam. Sa loob ng 15 na taon na pagsasagawa, nakaupo ako sa klinika at paulit-ulit na nakikita ito. Ngayon ay hindi na ako mananahimik dahil may isang katotohanan na sa klinika ay walang oras sabihin sa inyo. Ako si Dr. Miguel Santos. 15 taon sa propesyon ng digestive system, sinuri ko na ang bituka ng libu-libong tao. At sasabihin ko ng diretso ang isang bagay na mahirap pakinggan. Ang sistemang ito ay hindi kumikita kapag gumaling kayo. Kumikita ito kapag paulit-ulit kayong bumabalik. Nandito ako para baguhin yon. Kung kayo o ang inyong mga magulang o kamag-anak ay nagdurusa dahil dito, mangyaring mag-subscribe sa channel at i-like. Ang channel ko ay papalapit na sa 1,000 subscribers. Bawat isang subscription ninyo ay nakakatulong na maabot ng video na ito ang mas maraming nangangailangan. At ngayon, magsisimula na tayo. Pag-usapan muna natin ang unang bagay na ginagawa ng karamihan at siyang pinaka-nakakasira sa mahabang panahon. Kapag tumigil ang bituka sa paggalaw, ang unang reaksyon ng lahat ay pareho. Pumunta sa botika. At ang unang bagay na makikita ninyo sa shelf ay isang gamot mula sa dahon ng sena. Sa karaniwang tawag ay dahon ng sena, halamang pampalambot ng dumi. Maraming brand pero pareho ang formula, walang reseta, mura. Sa packaging nakasulat na halamang gamot mula sa kalikasan, hawak mo na ay agad kang mapapanatag. Iyon mismo ang bitag. Ang dalawang salitang mula sa kalikasan ay may mabigat na tungkulin. Itinatago ang isang masamang mekanismo. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ng simple. Sa dahon ng senna ay may grupo ng aktibong sangkap. Kapag nakarating sa malaking bituka, nagiging aktibo ito at nagsisimulang manginis, halos nagdudulot ng iritasyon sa mga nerve endings sa dingding ng bituka. Tumutugon ang bituka sa pamamagitan ng malakas na pag-urong na itinutulak palabas ang lahat. Pakiramdam ninyo ay gumaan, akala ninyo ay epektibo. Pero ngayon ay ikukwento ko kung ano ang nangyayari pagkatapos. Ang bituka natin ay may sariling nervous system at kumikilos tulad ng ibang nervous system sa katawan. Natututo ito, umaangkop. Kapag paulit-ulit ninyong binibigyan ng parehong signal ng stimulation, unti-unti itong napapagod at tumitigil sa pagtugon. Tulad ng taong matagal nang nasa maingay na lugar, unti-unting nawawalan ng sensitivity ang pandinig. Gayon din ang bituka. Kapag patuloy na ginagamit ang stimulating laxative, nawawalan ng sensitivity ang mga nerve endings sa dingding ng bituka. Lalong nagiging tamad ang bituka na kusang gumalaw dahil sanay na itong may nagtutulak. Hindi ito teorya lang. Ang madalas magsuri ng bituka tulad ko ay agad makikita ang katangiang senyales. Ang lining ng malaking bituka ng mga matagal nang nag-aabuso sa ganitong gamot ay magdidilim, magiging kayumanggi at sa ibang parte ay halos itim. Sa medisina ay tinatawag na melanosis coli. Kapag ipinasok ang scope, ang loob ng bituka ay parang usok na napuno. Ang magandang balita ay kapag itinigil ang gamot, unti-unting nawawala ang pagdidilim. Pero mas mahirap ibalik ang ugali ng pag-asa sa gamot nang makalimutan ng bituka kung paano ito kusang gumana. Hayaan kong ipakita ko sa inyo kung paano ito nangyayari. Ito ay isang tunay na pasyente ko. Unang linggo, isang tabletas ay sapat. Ikatlong linggo, isang hindi na epektibo, kailangan 2. Ika-6 na linggo, 3 na. Ikatlong buwan, kapag walang tabletas, hindi gumagalaw ang bituka. Pamilyar ba sa inyo? Ang taong ito ay pumasok sa klinika dahil sa paminsan-minsang TB at lumabas na may habambuhay na pag-asa sa laxative. Sasabihin ko ng malinaw para sa katarungan. Ang paggamit ng 1 o 2 beses kapag talagang nakakulong ay hindi problema. Ang issue ay nasa madalas, sa araw-araw, sa buwan. Ang nakamamatay na bitag ay nagsisimula sa 1 lang na tabletas. Kaya ang prinsipyo ko ay simple. Ang stimulating laxative ay gamitin lamang kapag talagang kailangan at sa maikling panahon, huwag gawing pang-umaga na gawi na parang kape araw-araw. Ngayon pag-usapan natin ang tunay na solusyon. Ang tunay na solusyon ay hindi lang maglilinis ng 1 beses. Dapat nitong ibalik ang normal na paggana ng bituka.
Para magawa iyon, kailangan nitong gawin ng sabay ang apat na bagay. Una, banayad na pasiglahin ang peristalsis. Pangalawa, palakasin at protektahan ang lining sa loob ng bituka. Pangatlo, pakainin ang mabubuting bakterya sa malaking bituka. Pang-apat, direktang bigyan ng enerhiya ang mga selula sa dingding ng bituka. Ano ba ang peristalsis? Ito ang mga rhythmic na pag-urong na nagtutulak ng pagkain mula sa tiyan pababa. Kapag mabagal o magulo ang mga alon na iyon, nagkakaroon ng TB. Simple lang. Ano ang gumagawa ng apat na bagay na iyon? Ang buto ng flax, linseed, 2 kutsara. Sandali, huwag muna iskip ang video dahil pamilyar na kayo. Dahil 90% ng mga Pilipino ay mali ang paggamit ng buto ng flax at kapag mali, halos mawawala ang epekto. Sa buto ng flax ay may protina, taba, starch, at pinakamahalaga ay 2 uri ng fiber. Una ay soluble fiber. Kapag nahalo sa tubig, nagiging malapot na parang puti ng itlog. Ang malapot na layer na iyon ang aktibong bahagi. Pangalawa ay insoluble fiber. Hindi ito natutunaw, bahagyang nagkukuskos sa dingding ng bituka na parang banayad na masahe, nagpapasigla sa pag-urong. Sama-sama, nagdudulot ito ng mabagal at normal na galaw. Walang malakas na pag-urong, walang karahasan, walang pinsala sa nerbiyos. Ang bituka ay sumusunod sa natural na ritmo. Pero dito madalas nagkakamali ang mga tao. Marami ang ngumunguya ng tuyong buto. Ang tuyo ay matigas, mahirap matunaw, at maaaring makalmot sa manipis na lining. Sasabihin ko ng tama para isulat ninyo. Kumuha ng 2 kutsarang buto ng flax na buo. Ibuhos ang tubig na nasa temperatura ng silid, sapat na malubog, ibabad magdamag ng hindi bababa sa 8 oras. Kung ibabad ng higit sa 2 oras, ilagay sa ref. Kapag lumampas, mag-uumpisa na itong mag-ferment. Sa halip na pagalingin, lalong maiirita ang bituka. Habang bumubuka ang balat, ang soluble fiber ay lumalabas sa tubig at nagiging malapot na layer sa paligid ng bawat buto. Ang layer na iyon ang gamot. Ito ay naglalagay ng banayad na proteksyon sa lining mula tiyan hanggang malaking bituka. Para sa may sakit sa tiyan o gastritis, pinapakalma nito ang pamamaga, gayon din sa ibaba, at nagiging madulas ang daan para madaling dumaan ang lahat. Pinakamahalaga, huwag hugasan o itapon ang tubig pagkatapos. Ang malapot na tubig na iyon ang pinakamahalagang bahagi. Kapag itinapon, nawawala ang pinakadiwa. Gamitin ang buto at tubig, dagdag pa ang buto ng linga. Mas mabuti ang itim. Ibabad din magdamag. Bakit linga? Dahil puno ito ng calcium. At hindi ito basta pangkalusugan, direktang nauugnay. Ang calcium ay kasali sa pag-urong ng kalamnan, kabilang ang smooth muscle sa bituka. Kulang sa calcium, mahina ang pag-urong, tamad ang bituka. May zinc, vitamin E at magandang taba ang linga na nagpapanatili ng malusog na lining. Iba sa flax, maaaring hugasan ang linga pagkatapos ibabad para tanggalin ang dumi. Ngayon ilagay ang flax at buong tubig nito kasama ang linga sa blender. Sasabihin ko kung ano ang idaragdag at bakit. Huwag laktawan dahil bawat isa ay may tungkulin. Mga prutas na berry. Sa Pilipinas ay may bayabas, strawberry o samaral, o kaya duhat kung meron. Ang berry ay may pectin na isa pang soluble fiber na nagpapakalma sa pamamaga. May antioxidants din na nagpoprotekta sa mga selula ng bituka. 3 hanggang 4 na piraso ng prune, pinatuyong plum. Kilala na ng mga ninuno ang laxative effect nito. Ngayon, alam na ng agham. May sorbitol ito na humihila ng tubig sa bituka. Mas maraming tubig ay mas malambot ang dumi. May direktang stimulant din ito sa peristalsis. 3 o 4 na piraso lang ay malaking pagbabago. Sa Pilipinas, kung walang prune, palitan ng hinog na papaya o ilang piraso ng apricot. Saging, hinog o bahagyang hilaw ay may kanya-kanyang benepisyo. Nagbibigay ng tamis at potassium. Ang potassium ay mahalaga sa kalamnan, kabilang ang bituka. Kulang sa potassium, humihinto ang peristalsis. Ang bahagyang hilaw na saging ay may starch na hindi natutunaw sa maliit na bituka, kundi pumupunta sa malaking bituka bilang pagkain sa good bacteria. Ang hinog na saging ay mas mabilis magbigay ng enerhiya at mas banayad sa blood sugar. Mga gulay na berde ang sobrang available sa Pilipinas. Malunggay, kangkong, talbos ng kamote, alugbati, mustasa at TBP. Mayroon tayong mga gulay na ginagamit na ng mga matatanda para sa TB sa loob ng daan-daang taon. Nagbibigay ang gulay ng chlorophyll, folate, vitamin K at magnesium. Gusto kong tumigil sandali sa magnesium dahil kakaunti ang nakakaalam ng ginagawa nito sa bituka.
Nakaka-relax ito ng smooth muscle. Mukhang kabaligtaran pero iyon ang susi. Maraming kaso ng TB ay hindi dahil tamad ang bituka, kundi sobrang nagkukrus-cross ang pag-urong nang hindi nagtutulak pasulong. Parang taong nagpapanik sa lugar, ang magnesium ay nagbabalik ng maayos na ritmo. Kasabay nito ay humihila ito ng tubig sa bituka para lumambot ang dumi mula sa loob. Una ay luya o turmeric. May curcumin ito na isa sa pinaka-pinag-aaralan na anti-inflammatory. Pinapakalma nito ang pamamaga, binabawasan ang spasms, at pinapahusay ang daloy ng abdo na siyang nagpapasigla sa bituka. Susunod ay kanela. Nakakatulong ito sa blood sugar, binabawasan ang kabag at banayad na spasms. At ang star anise o anis. Ginagamit ito sa traditional medicine para sa digestive issues. Binabawasan ang pagduduwal, pinasisigla ang digestive enzymes, at pinapakalma ang sakit sa tiyan. Kung walang flax, maaaring palitan ng chia seeds na katulad ang mekanismo. Mas mabilis ibabad, 30 minuto lang. Pero sa Pilipinas ay may mas pamilyar at mas mura. Basil seeds, hilot o tulya. Nagiging malapot din kapag binabad. Matagal nang ginagamit sa probinsya para magpalamig. Kapag lahat ay nasa blender, dagdag ng kaunting maligamgam na tubig. Hindi ito basta-basta. Ito ay physiology. Ang malamig na inumin ay nagpapabagal sa bituka. Ang maligamgam ay nagpapabilis. Kaya sa mga umiinom ng malamig na kape o iced tea sa umaga at nagrereklamo ng TB, iyon ang nagpapahirap sa bituka. Dapat maligamgam ang inuming ito, hindi malamig, at i-blend ng maayos. Sa huling sandali, dagdag ng 1 hanggang 2 kutsara ng cold-pressed vegetable oil, langis ng linga, olive o canola. May 2 gawain ang langis. Nagpapadulas sa loob ng bituka at tumutulong sa pagsipsip ng fat-soluble vitamins A, D, E, K mula sa gulay at prutas. Tungkol naman sa mga ready-made fiber powders, bran, ATBP, sa botika at supermarket, ano ba talaga ang mga iyon? Mga tuyong buto na hindi binabad, walang malapot na layer. Ang tuyong pulbos ay magaspang at maaaring dumikit sa dingding ng bitukang kulang na sa tubig na nagiging hadlang pa. Kabaligtaran ng ipinangangako. Kaya tandaan, buong buto na binabad, hindi tuyong pulbos. Kailan inumin ang smoothie na ito? Sa umaga pagkatapos uminom ng tubig. At ngayon tungkol sa tubig. Dahil kung kulang sa tubig, kalahati lang ang gagana ng lahat ng sinabi ko. Ang TB at dehydration ay madalas na magkasama. Kapag kulang sa tubig ang katawan, ang bituka ay nag-iipon at humihigop ng mas maraming tubig mula sa dumi, kaya nagiging matigas at natitigil ito. Nagsisimula ang pag-aayos sa sandaling magising, uminom ng kalahating litro ng maligamgam na tubig, dahan-dahan hindi isang hakbang. Nag-uudyok ito ng gastrocolic reflex na nagpapagalaw sa bituka. Iyon ang dahilan kung bakit marami ang gustong dumumi pagkatapos ng mainit na inumin, hindi dahil sa kape kundi sa init at dami ng likido. Tungkol sa mineral water, pumili ng may mataas na magnesium kung maaari, pero gamitin ng katamtaman tulad ng gamot, hindi araw-araw na inumin. Para sa mataas na presyon o sakit sa bato, mag-ingat. At tandaan, bumili lamang ng nasa glass bottle. Hindi dahil sa kapaligiran kundi sa chemistry. Ang plastic ay naglalabas ng microplastics at chemicals. Sa wakas, ang epekto ay unti-unti. Huwag asahan na bukas pa lang ay may himala. Sa ika-2 o ika-3 na araw, magsisimulang gumaan ang pakiramdam. Sa ika-4 o ika-5 araw, magsisimulang gumana ng maayos ang bituka. Para sa mga nasa edad 45 pataas, natural na mas mabagal ang peristalsis, kaya kailangan ng mas matagal na pagtiyaga. Ilagay sa komento kung ilang taon na kayo ngayon. Gusto kong malaman kung anong age group ang nanonood para ma-customize ang susunod na videos. Gawin ngayong gabi, ibabad ang 2 kutsarang buto ng flax sa tubig. Ibabad din ang linga kung meron. Alisin sa gamitan ang mga stimulating laxative na may sena. Sa umaga, uminom ng kalahating litro maligamgam na tubig, pagkatapos ay gawin ang smoothie na may lahat ng nabanggit. Gawin ng tuloy-tuloy sa loob ng 5-7 araw. Mabuti ito para sa karaniwang TB. Pero kung matagal ng TB, may dugo, bigla ang pagbaba ng timbang, o matinding sakit sa tiyan, huwag mag-self-medicate, magpatingin sa doktor. Ako si Dr. Miguel Santos. Sa channel na ito, walang itinatago, mag-subscribe at i-like. Hanggang sa susunod na video.